Yan lang yung po tayo po ay lumutang. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon ko. Maraming pagkamahan, biyaya at pagkakataon. Lord, nilagay ko lang na ikaw ang mangulo sa aming gawain niya. Handa mo po ang aming mga puso at isipan. Ito ang maging lalo ka lang. Lord, patuloy mo rin pong maspasayan si Pastor Harold. Bigyan mo po siya ng karunungan, lakas at gabay habang ibinabahagi niya ang iyong mensahe. Naway gamitin mo siya bilang instrumento upang mapalakas ang aming pananampalataya at mailapit kami lalo sa iyo. Lord, kung ano man po ang iyong kalooban para sa kanyang buhay at ministeryo, yun po ang mangyari. Ito po ang magbukas ng mga tamang tutuan at maglagay sa kanya kung saan mo siya nais gamitin para sa iyong kalwalhatian. Bigyan mo po siya ng buong pusong patuloy na sumusunod sa iyo, ng karunungan sa bawat desisyon kong gagawin at ng lakas upang magpatuloy sa pagtupad ng tawag mo sa kanyang. Lord, kadala mo po siya sa bawat hakbang at naway maranasan niyo ang iyong kapayapaan, mabor at direksyon sa lahat ng pagkakataon. Pagkan mo rin po ang bawat dumalo sa devotion na ito. Nawa pong maranasan namin ng iyong presensya, kapayapaan at pag-ibig sa buong oras ng aming pagsasama-sama. Lahat po na ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan. Amen. Praise God. Maraming salamat, Ate Mary Rose. Praise God sa iyong buhay. Ayan. Kamusta po, Ate Mary Rose? How are you? Mabuti naman po dahil sa Lord ito lahat. Amen. Salamat, Ate, sa pagiging tapat na tribe leader ng Tribe of Simeon at nawa ay mas dumami pa ang iyong tribo sa atin pong community. God bless you, Ate Mary Rose, and your family. Praise God. Ayan. So, muli po, mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Ayan. Nakamiss ka na daw ni Ate Chi, Ate Mary Rose. Yan. So, sama-sama po nating i-share ang live stream po na ito. Thank you so much, Brother Chester, kung nandyan ka pa. Thank you so much for your generosity. God bless you. Ayan. At sa bawat isang nandito po ngayon, magandang gabi sa atin pong lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus, sa isang bagong gabi po na ito. Mga kapatid, alam nyo ba, nangangalahati na ulit tayo ngayong linggo. Diba? Nangangalahati na agad tayo ngayong linggong ito, mga kapatid. Ganyang kabilis ang bawat araw. Kaya huwag tayong magsayang ng segundo, minuto, oras, araw at panahon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya lahat po kayo dito ay lagi lang po kayong umistambay, manood, makinig, and eventually ay makasama po natin dito po sa atin pong community na sama-samang lumalalim at nagpapalago sa ating Panginoon. Hello po sa lahat ng mga tribe leaders at sa mga tribe members na present na po ngayon. At kung wala pa po kayong tribe or kung wala pa kayo sa atin pong mga group chats, ay pwede nyo pong i-chat sila Ate Candy at si Ate Charisse na nandito na po ngayon. Ate Candy, pwede bang kaway-kaway ka, Ate Candy, dito? Yan. So, pwede mo nang ipin ang ating message. Yan. So, i-message nyo si Ate Candy or si Ate Charisse if you want to join our life group. Or pwede nyo ring i-message si Kuya Leluch kung nandito na siya, kung kayo po ay kabataan, 13 to 23 years old. So, shout out daw sa lahat ng mga tribe na nandito. Yan, Tribe of Naphtali, Tribe of God. Hello po sa inyo. God bless you. Tribe of Benjamin, Tribe of Reuben. God bless you po. Yan. At sa lahat ng mga tribes na nandito pa. Meron pa ba? Meron pa yung mga nandito? Yan, Tribe of Reuben. Yan. Sino pa yung mga tribe leaders na nandito?
Ayan, Tribe of Naphtali, hello po sa inyo. Tribe of Dan, hello po sa inyo. Present na rin. Tribe of Joseph, yan, ang mga matitipuno. Tribe of Joseph, Tribe of Simeon, Tribe of Dan, yan. God bless po sa ating lahat. Meron pa ba? Of course, Tribe of Levi, nandiyan na ba sila, Parang mas maganda yung mga tawag na gano'n, no? Levites, Reubenites, Gadites. No, mas maganda yun, no? Saan ang mga Gadites? Mga Judah! Ano ba tawag ng mga Tribe of Judah? Hello po sa inyo, Tribe of Judah, Tribe of Dan. Hello po sa inyong lahat. Kung wala pa kayo sa group chat at wala pa kayong tribe na kinabibilangan, again, kindly message Ate Candy or Ate Charisse. Okay? God bless you all. So, sino dito ang mga first-timers? Ngayon lang po naka-attend sa atin pong devotion. Meron po ba? Yung mga first-timer? Can you type me in the live comment kung bago po kayo dito? Yan. Type me at kung saang lugar kayo nanonood. Yan. Saang lugar? Anong bansa? Ayan. Lagay nyo lang po dyan. So, nice po nating i-welcome ang lahat ng mga first-timers. Si Jimmy Lynn from Sumaong. Si Corinne Alexa from... Kala ko Baguio. Bago po pala. From Marilao, Bulacan. Oy, kapitbahay. Xavier from Pampanga. Belle from Malaysia. Yan, meron pa po ba sa lahat ng mga bago po dito? Welcome na welcome po kayong umattend sa atin pong evening devotion. Si Shay from Taiwan. Yan, may mga magme-message po sa inyo mga kapatid or pwede rin kayong mag-message kila Ate Candy or Ate Charisse para maipasa po ang inyong mga pangalan sa atin pong mga tribe leaders. Yan. So, si Shay from Taiwan, si Jeremiah from Qatar, at si Rose from UAE. Ako po ay nag-church sa JIL po. Si Ate Violi from Singapore. Amen. So, start na po tayo agad mga kapatid, no? Para, sabi nga ng isang pastor na kakilala ko, bibilisan lang daw niya ang pagtuturo para hindi mabagal. Yeah. Bibilisan niya ang pagtuturo para hindi mabagal. Sa San Jose del Monte po. San Jose del Monte. Yan. Hello, Aiki from Taiwan. Wow. God bless you po, Corinne Alexa. Si Master Joey, di ba, Ate Ayesa? Totoo yan. So, tayo po ngayon ay pwede ba ulit na sama-sama tayo mag-share? Sige po, share muna natin tong live stream natin. Share. Sa lahat na hindi pa nakapag-share at nakapag-repost. JILC CSJDM. Yan. Thank you so much sa lahat ng mga nag-share. Yan, sa lahat ng mga friends nyo. Parang meron din akong dapat pag-sendan nito eh. Teka lang Hindi pala pwede. Kasi may nag-chat sa akin kanina. Tiga Germany. Sabi niya, sendan ko daw siya lagi ng link. Teka lang. Yeah, oo nga no. Kahapon ang dami natin tsaka kaninang umaga. Ang dami talaga. Di ko alam sa algorithm ni TikTok kung paano ba siya nagpapadami or what. Di ko alam eh. Yeah. Teka lang. Anong pangalan nga nun? Yael. Okay. I-share ko lang saglit Wait lang. Share ko lang din sa mga Wait lang. So yan na, pag wala pa kayo sa group chat, message na kayo kay Ate Charisse at kay Ate Candy. Hanapin ko lang tong si Yael. Sabi niya kasi sendan ko daw siya. Kaso, di ko siya makita.
Copy link. Thank you po sa lahat ng mga nag-share. God bless you all. So, ngayon po ay nasa ano pa rin tayo? Nasa series pa rin tayo ng mga talinghaga ni Jesus. At parang nasa ano na tayo ngayon? Nasa lesson 13. Oh. Yan, lesson 13, mga kapatid. Wow, praise God, Big Boss E. Amen, amen. Pagalingin ka ng Lord. Amen. Sa City of San Jose del Monte po ako. Okay, so start na po tayo, mga kapatid. Okay, so question muna at tingnan natin kung may mga makaka-relate sa tanong na ito, mga kapatid. Okay, so unang question ko. Okay, the first question. What is your biggest goal right now? Yan. So ilagay mo sa live comment. What is your biggest goal right now? O, ilagay mo nga dyan sa live comment kung ano ang biggest goal mo ngayon. Iba parang napapaisip pa, no? Ano nga ba ang biggest goal ko ngayong season na to ng buhay ko? What is my biggest goal? Yan. Magka-work ulit at mas mapalapit sa Lord, to be healthy, makabawi kay Lord, makapagbalik ng mga lost sheep, okay? Genuine happiness and peace, makapagpagamit kay Lord palagi, magkaroon ng stable na income for my kids, close to God, mapalapit ang mga anak ko sa Lord, to win more souls, makapasa sa exam, to be a missionary like you na. Talaga na, Carmela? Amen. Makalakad at magamit ang calling ko, mapalalim sa Lord, goal naman ng faith kay Lord, debt-free, peace of mind, long life, sabay-sabay po kami makapag umangat at magbalik po sila kay Lord. Peace and happiness, mas mapalalim kay Lord. Okay, magkaroon ng stable income at mas mapalapit kay Lord, maging healthy. Okay. Ma-PR sa Canada. Amen. God bless you. Amen. To serve God more. Okay. So, ang dami. Okay, manumbalik ang lakas. Okay, sa Pinas pala okay, na Carmela. Huwag ka matagap sa partner sila sa mga wholehearted alive. Okay, God bless you, Ate Rochelle, sa iyo pong partner. Magkaroon ng deepest relationship, to be healthy. Okay, healing heart, debt-free, maybe kasi magkaroon ng work. Okay! So, hindi ko man nabasa lahat, pero that is your biggest goal right now. Okay, that is your biggest goal. Healing, good health, and relationship kay Lord. Mapalapit. Okay. Ang dami. Yes. Makaba sa utang. Yes. Amen. Okay. So, that is your goal right now. Siguro, kung titingnan natin ang karamihan na nagsulat ay magkaroon ng malalim na relationship kay Lord. At kasama na rin dyan yung makalaya sa pagkakautang. Diba? To earn more money, parang walang nagsabi na magkaroon ng bahay o makapag-start ng negosyo or to become successful. Yung iba, joy, peace, financial freedom, stable income, magkaroon ng trabaho. Okay. So, that is your goal. Okay? That is your goal. So, anong mangyayari kapag na-achieve mo na lahat ng mga goal mo na yan? What do you think will happen? Makapag-serve kay Lord, okay? What do you think will happen kapag na-achieve mo na yung mga biggest goal na yan na nilagay mo sa live comment? Hello, Benden. Sure. Join ka lang dito kung gusto mong manumbalik kay Lord. So, what do you think will happen? What's in it for you? You set another goal, sabi ni Kuya Doms. Hello, Kuya Doms. Fulfilled, happy, fulfilling, yes. Free mind, kakaroon ng peace of mind. Magiging masaya. Amen. Actually, ganyan talaga, no? Yung sagot ni Ate Candy. Na kahit ma-achieve mo lahat ng mga bagay na yan, kahit sabihin mo na sobrang lalim mo na sa Lord, yung relationship mo kay Lord sobrang lalim na, parang, at the end of the day, bilang isang tao, you are still longing for something pa rin. Hindi po ba? Parang you are still longing for something pa rin. Kasi kahit alam nyo, kahit siguro mga matatagal ng Kristiyano,
Okay? Kahit matatagal na mga Kristiyano, yung iba, sabi, makalaya lang sa pagkakautang. O so, after nun, di ba parang there's something, parang empty ka pa rin. Di ba? Parang may kulang pa rin sa buhay mo. Kasi matatapos lang talaga lahat ng ito kapag nakagraduate na tayo sa mundong ito. Yun talaga no? So, if we wonder, or if we ever wondered, mga kapatid, na kapag na-achieve ko na lahat ng ito o naging successful na ako sa buhay, masasatisfy ba talaga ako? Masasatisfy ba talaga ako? O parang right after ko ma-achieve o makuha yung gusto ko na yon, maghahangad ulit ako ng something. Maghahangad ulit ako ng something. Yeah. So ngayon po, ang pag-uusapan natin is one of the parables. Okay? Isa sa mga talinghaga na binahagi ni Jesus sa kanyang mga followers. So, it is a parable that speaks directly to a generation that is constantly chasing more. Tayo ba yun? Tayo ba yung generation na yon na we keep on chasing more? I want more. I want more. Gusto ko pa ng mas madami. More money, more followers, more achievements, more success. Sometimes, that's what we want. Gusto natin ng madami. Gusto natin ng madami. Yeah. Tonight's parable speaks directly to a generation that is constantly chasing more. At ano ang talinghaga natin ngayong gabing ito? So, our topic is the parable of the rich fool. The parable of the rich fool. Yan. The parable of the rich fool. Wag niyo pong ma-misunderstood, okay? Or wag niyo akong ma-misunderstand. Ang success po o ang katagumpayan ay hindi masama. Hindi masama ang maging successful ka sa buhay. And working hard is not wrong. Hindi rin po mali na ikaw ay, alam mo yon, mag-exert ka ng effort, 'di ba? Magtrabaho ka, maging masigasig ka. And building a business is also not sinful. Hindi po masama. Hindi kasalanan ang ikaw ay magtayo ng negosyo. But Jesus tells a story about a man, itong mayamang lalaki na ito, who became very, very, very successful in life. Pero kahit sobrang successful niya sa buhay, he lost the most important thing. Maaaring sobrang yaman ng lalaking ito. Maaaring patuloy na lumalago ang pera sa kanyang bank account, samantalang ang kanyang kaluluwa naman ay nananatiling empty. So again, this is the parable of the rich fool. The parable of the rich fool. So, sinong excited dito na malaman ang kwento ng parable of the rich fool? Amen. Lahat tayo, no? At nawa ay makarelate tayo dito. Amen. So, babasahin muna natin. Okay. Ang kabuuan ng parable na ito. At makikita natin ito, mga kapatid, sa Luke chapter 12, 13 to 21. Yan. Luke chapter 12. 13 to 21. Basahin ko po sa Tagalog. Yes po, kasi simula pa lang po. Don't worry. Luke 12, 13, 21.
Ang talinghaga patungkol sa mayamang hangal. Bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama ang mga tatamaan ay magbago. May isang nagsabi mula sa karamihan, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Tingnan at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganahan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik." Nagsabi siya ng isang talinghaga sa kanila na sinasabi, "Ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana." Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, "Ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani." Sinabi niya, "Ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iiimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka.' Ngunit, sinabi ng Diyos sa kanya, 'Hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili. Hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos." Napakagandang paalaala ngayong gabing ito, mga kapatid. Grabe po yung kwento. Sino dito yung mga natouch ng kwento? Parang grabe! Ang bigat nun! Sa sobrang yaman ng lalaking ito, mga kapatid, ang gusto niya ay gibain na lang yung kamalig at magtayo ng higit pang mas malaki. At doon niya iiimbak lahat ng kanyang ani. At sabi niya dito, sa kanyang isipan, ang sinabi niya sa kanyang sarili, "Kaluluwa." Sabi niya dito, "Kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon." So parang ang iniisip niya, secured na ako sa mga susunod na taon. May makakain na ako. Okay na ako sa darating na mga taon. Sabi niya, magpapahinga ako, kakain ako, iinom ako, magsasaya ako. Pero grabe yung sinabi sa kanya ng Diyos. Hangal. Foolish. Alam mo yun, yung pinaghandaan niya yung mga susunod na taon, pero hindi niya alam, babawiin na pala yung kaluluwa niya nung gabing yun. At kanino daw mapupunta ang kanyang mga inihanda? Maaring ito po ay reminder and warning at the same time ng Lord sa ating lahat. Parang kung ako ay mayaman, yung sobrang mayaman, mapapaisip ka talaga, no? Mapapaisip ka talaga. So, ilang mga puntos lamang po ngayong gabing ito. God bless you, Renz Rivera. God bless you. Point number 1. Success is a terrible savior. Success is a terrible savior. Alam niyo po, itong topic na to, isa ito sa mga tinuro ko sa mga bata sa DVBS. Tulungin mo, Ate Candy, kung alam ni Scarlett yung kwento na to. Alam nila to. Itong kwento na to. This is one of the topics na pinag-aralan namin ng mga bata. So they know the story about this rich fool. Yan, nakikinig ba siya?
Di ba? Tinanong ko sila, ano daw ang gagawin ng mayamang lalaki na yon, di ba? Magpapahinga, kakain, iinom, yan yung mga gagawin niya. Magpapakasaya. So, many people are looking to success to give them what only God can provide. Yung rich man po dito, no? Nakuha niya na eh. Nakuha niya na. Ayan, pati si Janela, naalala niya ba? Ayan. Diba, nakuha niya na lahat ng mga bagay na gusto niya, lahat ng mga pinapangarap niya, wala na nga siyang paglagyan. God bless you po, ate. Kamusta? Saan kayo pupunta? Pabalik na kayo ng Qatar? God bless you po. Nakuha niya na lahat ng mga bagay na gusto niya. Meron na siyang financial security. Mga kapatid, di ba may mga nag-chat dito kanina, ano yung biggest goal mo right now? Gusto mo magkaroon ng financial freedom. Gusto mo makabayad sa utang. Itong lalaking ito, financially secured na siya. Hindi lang yon, punong-puno ang kanyang kamalig. So, ibig sabihin, merong abundant harvest. He is so prosperous. Yung business niya ay thriving, growing and multiplying. Yung future niya ay secured na rin. Pero ito ay sa standard ng mundo. Well, by the world standard, he was winning. Pwede nating sabihin na nagtatagumpay ang lalaking ito. Mayaman na siya, maaring nasa kanya na ang lahat. Pero ano ang tinawag sa kanya ni Jesus? You fool. Hangal. Hangal. Bakit? Sapagkat ang kanyang paniniwala, ang katagumpayan ay kaya siyang iligtas. Akala niya meron pang bukas. Bakit? Kasi marami siyang mga naipon. Marami siyang mga ari-arian. Kaya ang pakiramdam niya, secured na ang kanyang kinabukasan. Siguro ligtas na siya sa mga darating na mga taon. Ang kanyang iniisip, mas malaki ang kanyang kamalig, mas marami ang kanyang mga ani, the greater the security. Siguro iniisip niya yung pagkakaroon ng maraming mga possessions ay pagkakaroon ng mas payapa ang kanyang puso. Ang kanyang inaakala, ang kayamanan na meron siya ay garantiya na meron pang bukas. At maraming mga tao ang kagaya ng hangal na mayamang ito. Marami po. Marami sinasakripisyo ang kanilang kalusugan para sa pera. Nakakalungkot man pong isipin, but that's the reality. Siguro yung iba hindi dahil sa gusto nila, pero dahil kailangan. Pero dahil sa dala ng pangangailangan. Nasasakripisyo ang kalusugan para sa pera. Nasasakripisyo ang relasyon para sa katagumpayan. Nasasakripisyo ang paglakad sa Diyos para sa kanilang ambisyon. Dahil ang paniniwala nila ng iba, if they can just reach the next level, they will finally feel secure. Pero totoo ba? Totoo ba, kapatid, na kapag naabot mo na yung next level mo ay secured ka na? Totoo ba na kapag naabot mo na yung mga pangarap mo sa buhay ay payapa na ang iyong kalooban? God bless you, Queenie. God's traveling mercy be upon you, ate. Ingat po sa biyahe. God bless you po. Hallelujah.
Totoo ba na mas magiging payapa ka kapag meron kang madaming ari-arian? Ulitin ko lang, hindi masama na maging matagumpay sa buhay. Hindi masama na yumaman. Hindi masama. Sige, magtrabaho ka, magnegosyo ka. Wala pong masama dyan. Pero, mga kapatid, makes you really think, no, Kuya Doms? Totoo, makes you really think. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako na pinagpalit ko na ang lahat for the sake of, well, that's my calling. Doon ako tinatawag ng Lord. I don't know about you. But I know, nangungusap din sa inyo ang Diyos. Nangungusap din ng Panginoon sa inyo. Yeah, ang ganda nung prayer ni Ate Precious na lagi ko po prayer na, Lord, gawin mo akong successful so I can help others din po. Amen. Alam niyo yung mga tao dito, lalo yung mga OFW, alam niyo kung ba't sila nagsasakripisyo? It's not for their own. It's for their family. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi naman nila gusto sana ng mga ibang bansa, pero dala ng pangangailangan. At meron nga dito, hindi ko na lang alam kung sino nga yun, na actually pwede naman na siyang umuwi kasi tapos na yung napag-aral niya na yung mga anak niya, pero hindi pa siya umuwi kasi yung mga pamangkin niya nakaasa rin sa kanya, yung ibang mga kamag-anak nila nakaasa rin sa kanya. So kahit gusto niya nang umuwi at pwede naman na siyang umuwi, hindi pa rin siya umuwi kasi gusto niya pang tulungan. Gusto niya pang tulungan yung mga mahal niya sa buhay. Hindi po ba? Napaka noble nung ginagawa nila. Hindi naman na para sa kanila yun eh. Hindi na para yumaman sila eh. Pero ang puso nila makatulong sa iba. Yan si May Carmela, para makatulong sa iba. Para makatulong sa kapatid, sa pamangkin, di ba? Yan, si Ate Ana Lu. Grabe yung pagmamahal na yon. Yes po, relate. OFW na sakripisyo para sa kinabukasan ng mga anak. Yes. Ang ganda ng panalangin na, Lord, bless me so I can be a channel of blessing to others. Nawa po kapag binibless na tayo ni Lord, wag po kayong makalimot. Nawa po kapag binibless na kayo ni Lord. Amen. Wag kayong makakalimot sa Panginoon. Grabe tong talinghaga na to. Talaga, makes you think, talagang makes you it will make you think. It will make you wonder, mga kapatid. It will make you ask. My grand-auntie did that, kaya mga pamangkin niya, pati ma'am ko nakagraduate with honors. Wow! Congratulations sa grand-auntie mo, Kuya Dom. Praise God. Yes. Alam niyo, hindi niyo madadala lahat ng yaman niyo sa langit. Promise. No, hindi talaga. Lahat ng mga bagay na pinaghirapan natin dito. Wala ka mababaon pagdating ng araw. Amen. Iiwan din natin lahat yan. Kaya gamitin mo ang mga meron ka, ipagamit mo sa Panginoon. To become the source of financial for everyone, lalo na sa church. Alam niyo, meron ako napanood sa TikTok. Ewan ko kung, basta may napanood ako sa TikTok na isa siyang kabataan, siya, tapos parang, I don't know, hanggang sa nakagraduate na siya, tapos parang naka-video yung church nila na dati ay hindi pa maayos, tapos naayos. Tapos, parang nakalagay dun sa video na yon na isa siya
sa mga ginamit ng Lord para mapaayos yung church nila. Di ba nakaka-bless po yun? Nakaka-bless po yun. Agree, yun nga, I was 11 looking at big old houses sa town namin na dati mayayaman, now abandoned. Grabe. Tama. What is success if you don't have God? Diba? Yeah, God has a purpose. Bye. God bless you. Nawa po tayong lahat, no, talaga magamit natin lahat-lahat ng meron tayo. Kung pwede nga lang no, kung pwede ko kayong pagsama-samahin sa loob ng church, 'di ba? Kung pwede lang na magkakalapit tayo tapos nasa loob tayo ng isang church. Pero ang sayang makita noon, no. Parang ang sarap-sarap siguro na ito yung ginagawa natin dito sa live stream, tapos gagawin natin araw-araw na so magkakasawaan tayo ng mukha dito sa buti ka hindi pa kayo nagsasawa sa mukha ko kahit araw-araw tayo magkakasama. 'Di ba? Paano pa kung talagang personal? 'Di ba? Paano pa kung personal? Tapos lahat tayo talagang todo bigay tayo sa gawain ng Panginoon. 'Di ba? Yung todo bigay tayo na I just wanna fulfill the purpose of God. Tapos punta tayo sa ganitong lugar, magmi-mission tayo, mag-evangelize tayo until the whole world knows. No? Until the whole world knows. Ang sarap siguro sa feeling nun, mga kapatid. Ang sarap sa feeling nun. Na we are fulfilling the mandate of God. We are fulfilling the call of God in our lives. No? Ang sarap sa pakiramdam nun. Napakasarap. Pero sa heaven, tama, kita-kits pa rin tayo sa langit. Walang mawawala sa langit, ha? Walang magpapaiwan sa rapture. So, success. Tapos yung mga bata nakakanta sa Panginoon. Grabe, sarap nun. Success can make your life comfortable, but only God can make your soul complete. Imagine niyo yun. Imagine niyo. Lahat tayo successful. Ang sarap isipin. Tingnan nyo. Imagine niyo lahat tayo successful. Tapos lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Tapos lahat tayo ginagamit natin lahat ng meron tayo para sa Diyos. Imagine niyo yun, yung talento mo, binibigay mo sa Lord. Tapos nagnenegosyo ka. Tapos nagtatrabaho ka, mataas yung mo, di ba? Salamat, Irene, Zoe, God bless you. Diba? Ang taas ng posisyon mo, sa manager ka. Yung successful tayo sa buhay at the same time, successful tayo spiritually at successful tayo sa gawain ng Panginoon. Ang sarap nun, mga kapatid. Yung wala tayong iniisip, kundi maglingkod kasi pinoprovide ni Lord lahat ng mga pangangailangan natin. Ang sarap kaya noon, mga kapatid, di ba? Darating din yon. Amen. Darating din yon. It shall come to pass. Pagpapalain ka ng Diyos. Pagtatagumpayin ka niya. Amen. Wala ka nang hahanapin pa, di ba? Mapatagumpay ka na sa buhay, manager ka na, may maganda ka ng negosyo, at the same time, katuwang ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Wala nang masasaya doon, mga kapatid. Amen? Multitasking para kay Lord, para naging tropang trumpo, pero happy ang puso. God bless you, Mami Jing. Dinedeklara ko sa bawat isa sa atin na magiging matagumpay tayo saan mang field tayo dalhin ng Lord. At hindi ka lang magiging matagumpay sa field na yan, mga kapatid. Diyan sa field na yan, diyan sa lugar mo na yan, that will be your place of worship. You will be successful in all aspect of life, most especially in your spiritual life. Kasabay ng paglago at pagtatagumpay mo ay paglalim ng relasyon mo sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Gusto ko yon, Lord. Alam mo, hindi mo naman kailangang mamili di ba? Hindi mo naman kailangang mamili. Pwede mong pagsabayin, di ba, na yumayaman ka, nagiging matagumpay ka, pero hindi ka nawawala sa Panginoon.
pwede yun. Na magagamit mo lahat ng mga resources para sa Panginoon. So, I declare that. I declare that, mga kapatid. Sa pagtatagumpay at pag-unlad ng buhay mo, kasabay ang paglalim ng iyong relasyon sa Panginoon. Kasabay ng pag-aalab ng iyong puso na siya ay mapaglingkuran hanggang sa wakas ng ating buhay. Amen. Grabe, napaka-fulfilling nun. Wow, God bless you, Kuya Doms, at sa iyong mother na nasa langit na. Huwag tayo masyadong emotional ngayon kasi baka hindi na naman tayo matapos at magkaiyakan na naman tayo dito. But yeah, that is my declaration and that is my prayer for all of us. Sama-sama tayong uunlad. Amen? Hindi tayo maghahangad ng sobra-sobra. Na Lord, yung sapat lang. Amen? Pero kilala natin si Lord eh. Kung magpala siya, more than enough eh. Amen? Hindi po ba? Kaya, thank you, Lord. Basta wag lang tayong mawawala sa Diyos. Yun lang naman yun. Okay? Kahit saan kanya dalhin, wag kang mawawala sa Panginoon. Yeah, di ba, Ate KG Treasures? Ikaw yung boss, i-goal mo yan, Ate KG. I-goal natin yan sa lahat ng mga nagnenegosyo. Sa lahat ng may mga trabaho, i-goal mo maging manager ka para mapasunod, di ba, sumusunod sa iyo yung mga tao mo? Eh di i-Bible study mo sila, i-invite mo sila sa church. Di ba? Lalo na kung ikaw ang may-ari ng negosyo, wala silang magagawa kundi sumunod. Magba-Bible study talaga kayo. Gamitin mo yung impluwensya mo. Gamitin mo yung authority mo sa tama. Sa tama. Okay? So, number 2. Hirap na hirap ako kaninang umaga sa devotion. Naalala ko, may English speaker tayong kasama. Thank you, Ate Bea. God bless you po. Number 2. The biggest tragedy is gaining the world and losing your soul. That's the biggest tragedy. God bless you po, Sleeves Girl. God bless you po. JM, God bless you. The Lord will fight for you. Amen. Kaya mabilis yung devotion kapag English eh, no? Ang lalim, Kuya Doms, totoo. The biggest tragedy is gaining the world and losing your soul. Kahit punong-puno ang laman ng bank account mo ngayon, hindi pa rin yan kayang punan ang empty heart mo. Hindi. Hindi kayang punan ng kayamanan, ari-arian mo, ang puso mo na empty. Well, the rich man here, he had everything externally. No, sa panlabas, talagang kompletong-kompleto siya, mayaman siya. Pero sa loob kaya, kahit 5 ang bank account pa, 3 sports car you'll crave because your soul hungers. Tama! Totoo yan. Tingnan nyo po yung mga yung mga korap sa gobyerno. Bilyon. Ako nga, mga kapatid, 1,000,000 lang siguro, enough na talaga, di ba? Parang, Lord, grabe na yun, sobra-sobra ka na. Pero sila, bilyon, kulang pa.
Well, externally, yes, they are rich, they are wealthy. Sabihin na natin, they have everything. Bibili ka ng sasakyan dahil may payong. Wow. Wow. Akala niya, ang tingin niya sa sarili niya, itong rich man na to, mayaman, sa panlabas. Pero sa kaloob-looban niya, mahirap siya. Mahirap siya. Alam niyo kung bakit? Totoo, wala siyang kapayapaan. Wala siyang inner joy. Walang peace. At maraming mayayaman. Napanood niyo na yung vlog ni Sir Gabin? Even the people na nakikita natin na sobrang masaya, nakikita natin na sobrang nagbibigay ng joy sa iba. Maraming natutuwa sa kanyang mga vlogs. But deep inside, there's still a hole. May kulang pa rin. Imagine niyo kahit na yung mga tao na yun na sobrang masasayahin. Diba? Di mo makikita yun sa kanila hanggang sa wala na. Diba? Hanggang sa nandun na sila na parang nagpa-panic attack na. Hindi mo talaga masasabi. Hindi mo talaga masasabi. Biglang mawawala yung excitement mo para bukas. Parang mawawalan ka ng gana. Alam niyo, ayoko maramdaman yun. Natatakot ako. Lord, wag akong dumating sa ganun. Na parang, Lord, itong ginagawa kong to, this is something na, this is my joy, this is my passion, to reach many more souls back to you, God. At ayoko pong dumating sa punto na mapapagod ako at bigla na lang ako mawawala. Bigla na lang akong tatalikod at aayaw. Yes, Bruce. King Solomon is the best example of earthly rich is nothing. If we will just read the book of Ecclesiastes, lahat doon, mga kapatid, isa siyang book of wisdom na kung saan naramdaman, 'di ba? Kung meron mang siguro tayong tatanungin kung anong pakiramdam ng maging mayaman si King Solomon. Bakit? Siya po ang tao na naging pinakamayaman sa mundong 'to at pinakamatalino. Yet sinabi niya everything is in vain. Everything walang halaga ang lahat. Everything is useless. Lahat ng mga bagay na ito basura lang. Hello, Brother Rainier! Kamusta? I think, Brother Rainier, ikaw ba'y kasama ko sa Malaysia? Sa conference? Totoo, no? Grabe. Surface lang po ang joy pag hindi talaga kasama sa lahat ng achievements. True. Kaya mga kapatid, well, kailangan natin ng pera. Hindi masama ang pera. But again, ang masama kapag pera na lang umiikot ang buhay mo. Totoo, di ba? Everything is useless kahit ikaw pa pinakamayaman sa mundo. Tsaka, alam niyo, darating sa punto ng buhay na walang magagawa ang pera. Darating sa punto ng buhay mo na kahit magbayad ka ng milyon-milyon, sabihin mo ng bilyon-bilyon, at sasabihin mo sa doktor, pagalingin mo ako, pero pag sinabi ng doktor, ginawa na po namin ang lahat. Wala na rin magagawa yung pera mo. Darating sa ganong point, mawawala ng halaga ang pera mo. You chase money, then end up nothing. Yeah. Money is just a paper. Many people believe the more money they have, the happier they will be.
Pero totoo ba? Galing na nga kay King Solomon eh. Walang halaga. Walang halaga. Totoo, Ate Remy, money cannot buy happiness. Though sobrang common na common tong money can't buy happiness, pero this is reality, di ba? This is reality. Hindi mo mabibili ang kaligayahan. Di ba? Yung pag-alit ng doktor pero hindi wala magawa. Yeah. Tama, when I gave birth to my only child, my congenital heart disease depends sa katawan niya. Yeah. Temporary happiness. Temporary. Totoo, sabi ni Kuya Joros Gamboa, 'di ba? Ang happiness daw ay nakabase sa mga happenings. Yung lahat ng nasa iyo pangarap ng karamihan pero di mo nakikita yun as source of happiness. Totoo, 2 cars namin pero inatake Mr. Ko, di ko ba kasi grabe yun kay Edsel Escarpe. Grabe yun. Totoo, 2 yung cars namin pero nung inatake yung Mr. Ko, hindi ko madala sa ospital kasi walang driver. Kamusta po yung husband nyo ngayon? Amen. Happiness is temporary, but the joy of the Lord is everlasting. Oh. God bless you po, Ate Edsel. Hindi ko ma-imagine yung time na nangyayari yun. But God bless your heart and bigyan po kayo ni Lord palagi ng comfort, kaligayahan at ng kapayapaan sa araw-araw. Ate Edsel, kayo ba yung taga Cavite or Tagaytay? Yun ba yun? Yung pinag-pray ko nung nakaraan? Yun nga ba yun? Ang dami, actually, siya nga ba yun? Yung napag-pray ko? Yung parang bago mangyari yun. Yeah, it's me, Jen. I see, ate. God bless you po. Yeah, I remembered. God bless you po, Ate Jen. Yeah. God bless you po, Chelsea May. Yeah. I see. Hello po, Kuya Jepoy. Grabe, no? Grabe talaga. Kaya, yun talaga, mga kapatid, sa dulo, huwag mong ipagpalit yung kaluluwa mo. Pero kuya, do correct me, it's so nice to have some material things, some but not everything. Yeah, it's so nice to have some material thing. Of course, it's nice to have some material thing. Pero kung yun na yung nagiging priority mo na magkaroon at nawawala na yung time mo para sa Lord, sa gawain ng Diyos, I think doon magkakaroon ng dapat na ayusin. Yeah. Uy mga kapatid, hindi masamang magkaroon ka ng mga bagay na pinapangarap mo. Para lang tayo lahat. Hindi masama, no? Kung gusto mong magpa-reband ka, 'di ba? Kung gusto mong magpa-facial ka. Walang masama dun sa mga bagay na 'yon. Ang sinasabi lang natin dito, mga kapatid, ay kapag napagpapalit mo na yung priority mo. Kapag nawawalan ka ng oras sa Diyos, kapag wala kang relasyon sa Panginoon at ikaw, nandoon ka lang nakafocus sa magkaroon ka. So, itong lalaking ito, itong rich fool na ito, he spent his entire life preparing for retirement. Itong lalaking fool na ito, yes, the love of money.
tingnan niyo tong hangal na lalaking ito Tingnan niyo po nangyari sa kanila. Nangyari sa kanya. Nag-ipon siya ng nag-ipon. Pinaghahandaan niya ang kanyang retirement. But the sad part, hindi niya napaghandaan ang kanyang eternity. Mas pinaghandaan niya ang retirement more than his eternity. So maybe that's it, mga kapatid. Prepare for eternity. I think that is the overall lesson na makikita natin dito sa kwento na ito. Prepare for eternity. That is something na dapat ay pinaghahandaan po natin. Yung buhay na walang hanggan, sapagkat yung buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Amen. Lagay nyo nga dyan, prepare for eternity. Prepare for eternity. Lagay nyo dyan. Amen. Ang ginawa ng lalaking ito, pinaghahandaan niya lang siguro yung mangyayari sa kanyang hinaharap. Pinaghahandaan niya lang yung mangyayari sa kanyang mga kamalig. Pero hindi niya napaghandaan yung eternity niya. Hindi niya napaghandaan yung kanyang kaluluwa. Saan kaya mapupunta yung kaluluwa ko? Saan kaya mapupunta ang kaluluwa ko? Why do God allow children to have cancer po and die? I think that is something na napakahirap sagutin, no? Napakalawa kasi ng kaalaman ng Panginoon. The secret things belong to Him. But I do believe that, alam mo, meron ako napanood na isang video na isang bata siya. Meron siyang cancer. Tapos parang tinanong siya ng interviewer na, nagagalit ka ba sa Panginoon kasi meron kang cancer? Alam niyo, sabi nung bata, no. No? Parang hindi ako galit sa Panginoon. In English, hindi ako galit sa Panginoon sapagkat alam ko na meron siyang plano, sapagkat alam ko na mabuti siya. Parang something like that. Tapos parang hindi ko na maalam yung parang buong kwento. Basta sabi niya, mabuti ang Diyos, na may plano siya. Basta something gano'n. Napanood niyo ba yun? Yan, napanood niyo siya. Ang galing ng bata na yun, di ba? Parang sa murang edad, na-realize niya, baka magkaiyakan na naman tayo, na-realize niya na mabuti ang Panginoon sa ganong sitwasyon na meron siya. Kasi, well, mahirap talaga yun, di ba? Napakahirap. Diyos ko, danas na danas namin yan. Pero na-realize niya na mabuti pa rin ang Panginoon. Amen? Mabuti ang Panginoon. Hindi siya nagagalit sa Panginoon kahit may ganun siya. Mabuti ang Diyos dahil, oo, parang mabuti ang Diyos dahil hindi pamilya niya ang nagkasakit. Diba? Parang, yun yung sabi niya, parang hindi yung sakit niya na yun, hindi daw napunta sa kapatid niya. Parang something like that. Grabe yung faith ng bata, no? Grabe yung faith ng bata. I-share ko yun. Hanapin nyo nga yung video, tapos share nyo sa GC. Tapos panoorin natin. Ay, teka, hanapin ko. Hanapin ko, Diyan lang kayo. Pwede ba, pwede ata ipapanood dito yun. Not sure, pero parang pwede. Teka. Yeah, parang yung tatay nga ata yung nagtanong. Parang hanapin ko yung video na yun. Maganda yun eh. Diyan lang kayo Kayong aalis.
O parang tatay niya yung nagtanong. Nakakaiyak yung part na yun. Pwede nyo ba isend sa akin? Kung makikita nyo siya sa ano. Yeah, grabe yung video na yun. Baka may makahanap. Panoorin natin. Hindi siya Pinoy. Hindi siya Pinoy video. Hindi ko siya sa Blue App. Gusto ko mapanood yung lahat. Yung video. Grabe, Mami Jing, no? Nasa GC na? Teka. Yeah. This one. Yeah, ito na yun. Teka lang. Yeah, ito yun. Ito na yun. Nasa GC na. Okay. Teka lang. Ano ko ba to? Mapapakita ko ba sa inyo? Teka lang. Okay. Window capture nga ba? Tatry ko Okay, wait lang. Naku po guys, wag kayong iiyak Prepare your tissue mga kapatid. Prepare your tissue. Okay, save. Yeah, this one. Kanina pa daw umiiyak pa. Naalala ko Ako po, nagkakaiyakan na kayo. Oo nga, nakakaiyak naman kasi talaga, mga kapatid. Sa totoo lang. Ito na guys. Okay, ready na kayo? Ewan ko kung Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. Why did God give you cancer? But you've been through so much Wait lang, pain. Because God allowed it. Why did God say yes to that? Teka lang. Ulit. Yeah, wait lang. Ano ko lang. Yan, okay na. Lalakihan ko na lang. Narinig niyo ba? Narinig niyo ba kanina? Narinig niyo? Yan, narinig niyo yung video? Nung pinlay ko. Okay, ready na kayo? Lalakihan ko na lang agad. 3, 2, 1. Okay. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why?
Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. You don't want them to. Okay. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. I wish I was going through it. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no, huh? You know, it's hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy. Yeah? And I don't be sad or mad at God. You know, Hunt, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah. Yan. Kamusta? So, yun yung sinasabi kong video na, di ba, parang siya, may cancer siya, pero nagagawa niya yun na maging masaya. Sabi ko, walang iyakan ngayong gabing to eh. Grabe yung fate ng bata, di ba? Pero parang nasaktan ako dun sa daddy niya. Nasaktan din ako sa part ng daddy niya na parang kung pwede lang, sa akin na lang yun. Sa akin na lang din yung cancer na yun. Bakit ba ganyan kasi kayo? Dinaig pa tayo ng bata, di ba? Sa pananampalataya niya, minsan tayo, pag may problema, sukong-suko na tayo. Pero yung batang to, di ba? May cancer. Pero, nagagawa pa rin umiti. Nagagawa pa rin umiti. Ikaw, kamusta? Tayo, lagnat lang, suko ka na. Itong batang to may cancer, lumalaban, pero nakangiti. Hello, Marcy. Sige po, isa-send ko sa mga, yung video. Kaya gusto ko rin mapanood nyo di ba? Kasi may nagtanong kanina na bakit inaalaw ng Lord? Hindi ko masasagot yung tanong na yun Pero yung mindset ng batang yun na kahit may cancer siya, he believe na binigay sa kanya ng Lord yon at hindi sa kapatid niya. Hindi sa mga kapatid niya. Dapat naglalaro lang siya pero lumalaban siya. Yeah. At masakit din yun para sa magulang, for sure. Masakit din. Ate Rachel, God bless you. Alam nyo, isa yun sa mga ayoko ng balikan na alaala nung time na. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Same dahil yung kapatid ko is also a cancer patient. Nasa langit na siya ngayon. Isa yun sa mga alaala na parang napakahirap balik-balikan. Napakahirap. Sakit sa magulang. Napakasakit sa magulang. Yeah. It's really hard. Hindi ko to yung pinakita sa inyo para ibalik yung mga alaala, mga kapatid. Pero para sabihin lang sa inyo na kahit ganito yung mga pangyayari sa buhay natin, mabuti pa rin ang Diyos at meron tayong rason para ngumiti.
Maraming rason ng Panginoon. Amen. Napakadaming mga pagpapala niyang binibigay sa atin. Sobra. Kung titingnan lang natin at kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, yung mga kabigatan natin ngayon, hindi ko minimenos yung mga pinagdadaanan nyo, ha. Pero may mga tao na ganito rin yung pinagdadaanan, pero kinakaya nila. Isang bata na may cancer, na lumalaban at nakangiti. Tayo, mga kapatid. Tayo. Magpatuloy tayo. Amen. Magpatuloy tayo. Amen. Ate Kali. Hallelujah. Thank you, Lord. Pray lang tayo saglit. I just want to pray. We can feel the presence of the Lord. We can sense His anointing. Thank you, Jesus. Panginoon, sa gabi pong ito, i-comfort mo ang aking mga kapatid na lumalaban sa buhay. Maaring sila yung may sakit at karamdaman, o sila yung mga magulang na nag-aalaga, o mga kamag-anak na nag-aalaga, Panginoon. O maaring nawala na po yung mahal nila sa buhay na yon. We know, God, we are fragile, we are human. May damdamin na sasaktan, pero pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-comfort sa amin pong lahat. Panginoon, yakapin mo po kami ng iyong pag-ibig. Lumaban po kami. Ilaban namin ang pananampalataya namin, Panginoon. Huwag mong hayaan na sumuko po kami at mag-quit. Kagaya po nung batang napanood namin sa video, na kahit siya po ay merong cancer, sa murang edad, nagagawa pa rin po niyang umiti, Panginoon. Nagagawa pa rin po niyang lumaban. Salamat po. Kung nasaan man po siya ngayon, di po namin alam yung kalagayan niya, but we bless him and his family, O God. Even, Lord, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay na nandito, Panginoon. I-bless mo po at pagalingin ang mga taong may sakit at karamdaman. At kung hindi mo kalooban, Panginoon, hindi mo pa kalooban sapagkat may tinuturo ka pa sa amin, magpapatianod lamang po kami sa iyo. Sapagkat alam mo ang mas makakabuti para sa amin. But in our waiting, Panginoon, we will continue to trust you. In the lost and in the gain, you know what's best for us, and we will trust you. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, ang aking mga kapatid na nanonood, mga mahal namin sa buhay. Lahat po ng mga kapatid namin, mahal namin sa buhay na umuwi na po ng langit, Panginoon. Nandyan na po sila sa piling mo, Panginoon. Pakibulong at pakisabi po sa kanila ang aming pagmamahal, ang aming pasasalamat sa buhay na ipinihara mo sa kanila. Salamat po. Panatilihin mo rin pong malusog at malakas ang aming mga mahal sa buhay. At pagpalain ang bawat isa sa amin. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Ate Casey, God bless you. God bless Ate Casey. Kay Baby Hope. Yeah. Yeah. God bless you, Andrea. Amen. God bless you, Andrea. Kamusta ka? Amen. 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 At wag naman tayo masyadong gabi-gabing nag-iiyakan. Okay na yung kagabi eh. Yeah.
Huwag natin gabi-gabihin. Basta 3 gabi mo na po ako pinapaiyak dito. God bless you, Ate Casey. Parang grounding session. Uy, meron tayo dito kanina. Sabi niya, me po right now, crying. Tapos dumaan ka po now sa feed ko. I think God send you to me. God send you po to me to heal me po. God bless you. God bless you po. Yeah, yakapin tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Isang mahigpit na yakap mula sa Panginoon. Walang bibitaw, ha? Ay, nako, iba na yung ginagawa ng Lord dito sa community na to. Talaga naman. One of the greatest lies. Tahan na music, mamaya. One of the greatest lies of the enemy is this. You can focus on God later. You can focus on God later. Ito yung kasinungalingan ng kaaway na tsaka ka na mag-focus sa Lord kapag naka-move on ka na, di ba? Kapag okay ka na, kapag successful ka na, kapag financially stable ka na, kapag okay na, established na yung buhay mo. Ganyan yung kasinungalingan ng kaaway. Pero, paano kung hindi dumating? Paano kung hindi dumating? Paano kung hindi tayo magiging successful? Paano kung hindi naman talaga tayo, hindi tayo magiging established? Paano na? Maibibigay mo pa ba yung buhay mo sa Panginoon? Many people spend their entire lives preparing to live and never prepare to die. Marami po, tama. Pinaghahandaan nila paano ba ako mabubuhay. Paano ba ako mabubuhay? Pero konti lang ang mga tao na pinaghahandaan paano ako mamamatay. How they prepare to die. How they prepare to die. God bless you, Auntie Folk. Kamusta ka na? Okay ka na ngayon? Yeah, mag-join ka. Leluch, i-join mo si Auntie Pope, ha? Amen. Paghandaan po natin, mga kapatid. Hindi lang ang ating buhay, kundi ang ating kamatayan. God bless you, Dane. Balik ka lang lagi sa Panginoon. Amen. Auntie Pope, amen. He is. Number 3, what you own today cannot follow you tomorrow. And that's the last. What you own today cannot follow you tomorrow. Well, everything is so temporary. Everything temporary eventually stays behind. Okay? So, tinanong ng Panginoon ang mayamang lalaki na ito. God asked that rich man. Sabi niya, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Sa Tagalog, sabi dito, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Alam niyo po, pag natapos ang buhay natin sa mundong ito, ang ating titulo mananatili dito. Ang pera natin mananatili dito. Lahat ng possession natin mananatili dito. Lahat ng mga awards mananatili dito. Lahat ng certificates, plaques mananatili dito. Kahit mga medalya mo. Lahat ng mga bagay mananatili dito. And
and only eternal things continue. Only eternal things. You can never take your possessions with you, but you can send treasures ahead through a life lived for God. Mga kapatid, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Paano tayo makapag-iimpok ng yaman sa langit? Through a life lived for God. Sa pamamagitan ng buhay mo na binibigay mo sa Diyos. Kung tama ang motibo mo ng paglilingkod, pagmamahal at pagsunod sa Kanya, ikaw ay nag-iimpok ng yaman sa langit. Invest doon sa langit. Invest heavenly things. Amen. Doon tayo mag-impok. Doon tayo magpakayaman. Okay lang na hindi tayo mayaman sa mundong ito. Basta makakain tayo. Okay na yung enough tayo, di ba? Sapat lang. Okay lang. Pero minsan talaga ang Diyos sobra-sobra magpala. Pero kung hindi man, still, ang yaman sa langit, hindi man nanakaw. Amen. Doon tayo magpapakayaman sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Amen. God bless you, Chelsea May. Kahit nasa abroad ka, go. Magpatuloy ka pa rin dito. Alam mo, dito sa devotion na to, talagang pinapawi ng Lord yung mga uhaw natin. Imaginein mo naman, araw-araw kang nakikinig ng Word of God, ng devotion, di ba? Di ba talagang araw-araw kang nafe-feed? Mas daig mo pa nga yung mga every Sunday nasa church eh. 'Di ba? Pero pag Monday to Saturday, di mo alam kung anong buhay ang meron sila. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy ka lang. Hindi ko sinasabi na masamang magpunta sa church. Maten ka pa rin ng church. Pero isabuhay mo lahat ng mga natututunan mo. Hala, naiiyak. Sabi ni Prince Abdiel, sabi ng anak ko, tahan na mama, kaya mo yan. Grabe naman. Diba, Ate Casey? Totoo yan. Yeah, Ate Chelsea, join ka lang dito. Huwag kang mag-alala. Darating din na mag-online Sunday service ka. Diba? Mag-online Sunday service ka. Di man po kami financially stable, still blessed. Amen, Ate Rochelle. And, tingnan mo yung yung ipon mo sa langit. Pasok sa your daily schedule po at sa morning and evening devotion. Natutuwa naman ako sa iyo, Auntie Phobe. Actually, matagal ka nang dumadaan dito, pero ngayon ka lang talaga nagkaroon ng desire na mag-join talaga, no? Kasi parang before, ang dami mo ring mga questions in life. And I'm so happy na makita ngayon na wala talagang sapilitan kasi dito. Hindi ko kayo pinipilit na manood kayo lagi, makinig kayo lagi. Well, I encourage you, and I believe merong timing ang Lord. Meron timing ang Lord. And this is your perfect time. Auntie Phobe. God bless you. God bless you, MAB. I hope you know that. Can you please pray for my mental health? God bless you, MAB. God bless sa iyong counseling tomorrow. Amen. God bless you. Nawa ay gamitin ng Lord yung counseling na yan para maayos ang iyong kaisipan at dumalo yung presence niya sa buhay mo. God bless you. I feel at peace po kasi gusto ko po magbalik loob sa Kanya. Let's go, Auntie Phobe. Laluch, ikaw na bahala kay Auntie Phobe, okay? Amen. God bless you, Jess. Pagalingin ka ng Lord. God bless you. Thank you, Jesus. Death is the great revealer. At the end of the day, death is the great revealer. That is a way of revealing reality. At the end of life, nobody wishes they spent more time scrolling. Pagdating sa dulo ng buhay natin, for example, we are now in our deathbed.
Sasayangin mo pa ba yung oras mo kaka-scroll sa social media mo? Mag-worry ka pa ba? Kapag nandun ka sa deathbed mo, isipin mo pa ba na gusto ko pang kumita? I want to accumulate more stuff. Alam nyo, pag nandun na yung mga tao sa deathbed nila, sino ang hinahanap nila? Di ba yung mga mahal nila sa buhay? And they wish they loved more. Sana binigay ko sa iyo, minahal kita dati pa, etc. Di ba? Pag nandun na sila sa dulo ng buhay nila, doon na yung time na sinasabi nila yung pagmamahal nila, nagre-release sila ng pagpapatawad. Sana, ang daming mga what ifs, ang daming mga regrets, ang daming mga sana ginawa ko. Ngayon po, imagine natin, nandun na tayo sa dulo ng buhay natin. What will be your priorities in life? What will be your priorities in life? Kung nandun na tayo sa dulo ng buhay natin, ano na kaya ang magiging prioridad ng ating buhay? So live today in a way that your future eternity will thank you for. Okay? Live today in a way that your future eternity will thank you for. So ngayong gabi, mga kapatid, let us be honest. Itong parable po na ito ay hindi pa tungkol sa pera. Hindi tungkol sa yaman nung lalaking ito. It's all about priorities. Hindi masama ang pera eh. Pera itself. But what is your priority? Sino ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Sino ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Ang mayamang lalaki po na ito spent his entire life building bigger barns while neglecting a bigger soul. And maybe tonight, God is asking us, what are you building? What are you building? Binibuild mo ba yung career mo without God? Binibuild mo ba yung success mo without purpose? Binibuild mo ba yung wealth mo without eternity? Because one day, believe me, one day, every earthly achievement will fade. Lahat yan, maglalaho. But your relationship with God will remain forever. At alam niyo po, ang malalang trahedya. Alam niyo po yung pinakamalalang trahedya? Hindi po yung mamatay ka na walang titulo. Ang pinakamalalang trahedya ay mabuhay ka para sa mga bagay na wala naman talagang halaga. That's the greatest tragedy. That's the greatest tragedy. Before we end, magkaroon tayo ng reflection question. If tonight was your last night on earth, what would matter most? What would matter most? Siguro sagutin niyo po yan mamaya bago kayo matulog. Isip-isipin niyo po. Kung ngayon na yung huling gabi ko, matutulog ako ngayon, ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung pinakamahalaga? So mamaya, bago tayo matulog, you pray. You pray muna. Mag-pray tayo, totoong prayer. Kung kaya mong lumuhod ka mamaya bago ka matulog. Basta bago ka matulog ngayong gabi, bago ka matulog, Lord, kung ngayon na yung huling araw ko sa mundong ito, ikaw ba yung pinakamahalaga, Panginoon?
ikaw pa rin. God bless you, Ate Ina. God bless you po dyan sa Amsterdam. God loves you. Amen din. Ang bait-bait ng Panginoon. Totoo. Grabe pagmamahal niya sa atin, di ba? So yes, mga kapatid, I will give you time kung napakabain to. It's already 10:50. I already because of this burden. Amen. Hallelujah. Sige po. Ate Mary Rose, sino po ang closing prayer natin? Ipunin na lang natin yung mga testimonies natin siguro sa Friday testimony night. Okay, so ipunin natin yung mga testimonies so sila ang magte-testify sa Friday. Okay? So thank you so much for joining our evening devotion po. Magkita-kita ulit tayo bukas ng umaga sa atin pong morning devotion. Pero ang assignment nyo ngayong gabing ito, magpe-pray kayo sa Panginoon. Okay? So Ate Algie, lahat ng mga testimonies natin gagawin natin sa Friday. Okay? So ipunin muna natin sila. So, closing prayer na muna tayo dahil gusto ko po na kayo mismo, mga kapatid. Yeah, and also prayer segment, yes, to all our intercessors, we will do that. Okay? Yes. Gusto ko po ngayong gabi, focus kayo sa prayer sa Lord. Okay? Do that. Okay, so sino po ang closing prayer, ate? Yeah. You focus on your prayer to God today. God bless you, Chin Chin. Morning devotion pa is 9 a.m. tomorrow, 9 a.m. Mami Algie. Okay po, si Mami Algie. Mami Algie, akyat na po kayo dito for our closing prayer. And then, iiwanan ko na po kayo. Kayo nang bahalang makipag-usap sa Panginoon. Okay? So, I would advise you na kapag nag-pray kayo, patutug muna kayo ng mga worship songs. No? Sa YouTube. Okay, patutug kayo ng worship songs. Kung kaya nyo magpatutug ng mga instrumental background music just like what you are listening right now, mas maganda. No? Kasi nakakapag-stir up din yan ng atin pong mga damdamin talagang to pray. Okay? So, yeah. Yung conclusion yun pala, ate. Ito na. The greatest tragedy is not dying with title. Yes. Okay, so Ate Algie, akyat na po kayo dito. Yan, request po kayo, ate, pero hanapin ko na rin kayo. Kaya niyo bang mag-request? Yan. Okay, so pray muna po tayo, then iwanan ko na po kayo, mga kapatid. Gusto ko po ma-enjoy nyo ang presence ng Lord. Sige po, Ate Algie, hello po. Hello po, magandang gabi po. God bless you, ate. Sige po, closing prayer na po tayo. Tayo na po at magdasal para sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa patnubay para sa matagumpay na devotion ngayong gabi, Panginoon. Salamat po sa bukas na kaisipan ng bawat isa. Nawa ay kung ano man ang narinig namin ay sa buhay namin ang iyong salita. Panginoon, alam namin na andiyan ka at naniniwala kami na magagawa namin ang lahat ng gawain ang nais mo ipagawa sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, bigyan ng karunungan, maayos ng kalusugan, at masururing puso para sa iyong kalooban. Patuloy mo rin kaming pagpalain ang bawat isa. Tulungan mo kami ang maging ligtas, mailayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa mga araw-araw na biyayang tinatanggap namin. Mga biyayang hindi namin hinihingi pero ibinibigay mo pa rin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Ate Algie. Kamusta niyo po kay baby? Ano pangalan ng baby mo, ate?
Si Kiel Alonso. Si Kiel. God bless you, baby Kiel. At God bless po Ate Algie. Pagalingin po kayo ng Panginoon. Balang araw magiging malakas po kayo at makakalakad muli ng maayos. God bless you, Amen po. Ate. Amen. Thank you po. God bless, Ate. Yan. Praise God. So, that's it. Maraming salamat po for joining our evening devotion. Again, mga kapatid, it's time for you to enjoy the presence of God. It's between you and the Lord this time. Hindi ko na kayo istorbohin, hindi ko kayo gagambalain. Gusto ko po na iiyak nyo ang lahat sa Lord. Iiyak nyo, sabihin nyo ang lahat sa Kanya. Okay, so if this is your last night here on earth, what would matter the most? So I want you to enjoy the presence of God. Okay, you pray. Sabihin mo lahat sa Panginoon. Ibuhos mo na lahat sa Panginoon. Okay, ibuhos mo na lahat. Lahat ng emosyon mo, lahat ng hinanakit mo, yung hindi mo pagpapatawad, may mga nakaaway ka, kung mayroong mga tao na alam mo yun, parang hanggang ngayon, nagpapabigat sa kalooban mo, isuko mo silang lahat sa Panginoon, patawarin mo sila, palayain mo silang lahat. Okay? Lahat ng mga pinagdadaanan mo, takot mo, agam-agam mo, lahat yan, huwag ka nang magtira. Okay? So, enjoy your time with the Lord. And if you want to join our group chat, ayan, message kayo kay Charis at kay Ate Candy. Yun lang po. Message lang kayo sa kanila. Sasagutin nila kayo, mga kapatid, para ibigay yung link at makapag-join kayo ng mga tribe. Okay? So, we are so happy and we are so glad na makasama kayo sa lumalago, dumadaming community na ito. Sa buong mundo, kitang-kita na po. Amen. Lumalago na tayo. Kitang-kita po ang ginagawa ng Lord sa community po na ito for the glory of God. Amen. Nasa 7 kontinente na po tayo. So, God bless everyone. Good night and see you tomorrow at 9 a.m. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Sino tong si DJ Diwata? God bless you po. Yeah, see you soon dyan sa Malaysia. God bless you po. God bless Ate Casey. God bless you po, Ate Isa. Nandiyan pa ba kayo? God bless po. So, isasend ko yung video sa mga group chats natin. Yung bata. God bless you, Auntie Pope. God bless you. I love you all with the love of the Lord. Okay? So, ingatan po tayong lahat ng Panginoon and see you tomorrow. Okay? Tuloy-tuloy lang. Laban. Sino si DJ Diwata? Good night, Ate KZ. God bless you po. Sobrang miss ko na kayo dyan. Sa lahat naman nasa Singapore, Taiwan, God bless you po. God bless you, Lord. Mami Jing, Motivation with Mami Teray. Oy, Katokayo, good night. God bless. Ate Analu, God bless you po. Si Ate Joanne. Ate Joanne, thank you so much. God bless po. J-Mix, Ibanez Iza. Mag-join kayo ng life group ha. Mag-join kayo ng GC. Good night and see you tomorrow. Mag-alarm kayo, 9 a.m. Paalam. God bless. Bye-bye. Love you all. Good night. See you tomorrow. Paalam po. Sabay-sabay po tayo. We'll be ending this live, mga kapatid. Enjoy your time with God, ha? So, let's go. We'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless. Kakain ulit ako ng konting-konting lugaw. Konting-konting lugaw lang na niluto ko na napakasarap talaga ng pagkakaluto ko. At syempre, naglalaway na kayo ngayon, pero mag-pray muna kayo. Okay? So, good night. God bless. Paalam. Shalom, Ate Eme. Shalom. Konti lang po, promise. Konti lang. God bless, Ate LG. Salamat, Simeon Tribe. God bless you, Simeon Tribe. Simeonites. God bless you. Paalam po. Thank you po, Ma'am Rons. God bless. Bye-bye. 3, 2, 1 for the lugaw. God bless. Bye-bye.